Sa video ito, pagsapan natin kung tuwing kailan nga ba natin dapat i-flush at palitan yung buong coolant dito sa ating mga motor. Bakit nga ba natin dapat gawin ito? Paano yung DIY process ng pag-flush at palit nito? At kung paano yung tamang pagpili ng coolant sa ating mga motor. So magandang hapon po sa inyo, Moto Art here. At sa video ito ay magpa-flush at palit po tayo ng buong coolant dito kay Scarlett natin. So pangatlong video na po natin about sa topic na ito. Kung gusto nyo makita yung mga unang video natin sa Click 125 at yun, tsaka sa Click 160, lagay ko yung link sa description. So yan, about sa tanong kung bakit natin kailangang mag-flush at palit ng coolant, ay dahil syempre katagalan ay naluluma po, nade-degrade po yung coolant natin dito sa ating mga motor. So syempre parang dugo lang yan ng tao. Kapag medyo matagal na or marumi na, kailangan ng palitan or salinan ng bago. Para syempre fresh yung dumaloy na coolant at hindi po mag-overheat yung ating mga motor. So ganun lang naman kasimple. Yung mga coolant po kasi natin ay paikot-ikot lang yan dito sa ating radiator at sa makina po natin. Pag mainit na po yung coolant na nandito sa makina, babalik po yan dito sa coolant para magpalamig. So parang iinit lalamig yan, iikot-ikot lang, ganun lang yung trabaho niyan. Siyempre napapagod yan, nade-degrade yan. Mga molecules niyan parang nagwawatak-watak, mga ganun bagay. So papakita ko sa inyo yung itsura nung lumang coolant natin versus sa bago. At sa mag-gets nyo rin kung bakit kailangan natin palitan ng bago yan. Iba na yung itsura ng bago sa lumang coolant natin eh. Gets nyo siguro kung bakit kailangan natin palitan yan. Ngayon yung tanong, tuwing kailan natin dapat palitan yung ating mga coolant. So may tatlong basehan tayo dyan, base sa motor, base dito sa packaging ng coolant, base dito sa manual. So nag-aaway-away sila, no? Pero yun, may personal preference tayo sa pagpapalit. So yun, unahin natin dito sa mga technical, unahin na natin dito sa may nakasulat dito sa motor natin, sa may U-box. Makikita nyo naman dyan, ayan, di ko lang makikita nyo, coolant replacement every 3 years. Premix coolant, ibig sabihin basically every 3 years daw, sabi sa upuan ng motor natin, no? Sabi dyan sa upuan. Dito naman sa manual natin, every radiator coolant times 4. Yung times 4 replacement requires mechanical skill. Yun, pwede naman tayo dahil kaya naman natin DIY yan. 3 years regular replace, 3 years, 3 years. So pares pala sila, nagtugma sila. Ngayon dito naman sa ating coolant, nakasulat yan Honda coolant pala yan, galing sa kasa, nabili natin. Nakalimutan ko lang kung magkano, pero mabibili nyo online, lagay ko na lang yung link sa description. So ito, ginamit ko nun sa Click 160 ko. Okay goods naman to, basta galing Honda, galing kasa, okay goods yan. So kung nahihirapan kayo pumili ng coolant, ayan, mag Honda na lang kayo. Meron din naman yung ibang brand, Prestone, kung ano-ano pa kayo ng bahala. Sabi naman dyan, every 2 years, ayan, sa years, 2 years, tas every 40,000 kilometers, kung ano yung mauna dyan, no? So sabi dito sa motor, at saka dito sa manual natin 3 years, sabi dito sa coolant 2 years. Pero tayo yung ginagawa naman natin usually is inuunahan natin yung manual. Katulad na lang sa change oil, di ba, sabi dito sa manual natin 6K odo sa langis, di ba? Pero ginagawa natin 3K odo. Yung ba nga, ginagawang 1,500 kilometers lang, mga ganon. Kaya naman, base sa experience ko rin, pinaka okay talaga magpalit ng coolant is annually or every year, every 12 months, ganon. Kasi base sa experience natin, personal experience din, 1 year, marumi na yan, medyo nagkukulay matcha na yan, or parang, alam nyo yun, hindi na siya sobrang linaw. So mamaya, ikukumpara natin yung bago sa luma natin. Ngayon, pwede kayo magbase yearly, tapos kung madalas nyo naman ginagamit yung motor, syempre, mas madalas din yung pag-cycle ng coolant natin. Recommended na natin is 20 to 30k odo, 20,000 to 30,000 kilometers. Kasi may mga iba talaga na bakbakan talaga yung motor, kung kaya naman wala pang isang taon nakaka 20k odo na sila, minsan 6 months lang, mga ganon. So pwede kayo magbase sa odo, 20 to 30k odo, or pwede per taon kayo magbase every 1 year kung di nyo naman madalas ginagamit yung motor. Pero ika nga nila kung ano yung mauna dyan, 20k odo or 1 year, mga ganon. Pero for idea, ito si Scarlett, yearly po natin yan pinapalitan kasi di naman tayo masyadong kumukonsumo ng mataas na milyahe. Nasa 30k pa lang, 30,000 kilometers halos pa lang yung odo niya, pero 2 beses ko na siyang napalitan.
So parang halos 10,000 kilometers per year, no? So yun, pangalawang flush pa lang natin ito. Kaya naman pwede na tayong dun bumase. Actually, nung isang araw na flush ko na ng konti yung coolant nito dahil nagpalit tayo ng mga hose. Ayan o, yung parang hotdog na hose daw. Ayan, parang tender juicy balat ng hotdog. So kung gusto makita yung video niyan, lalagay ko yung link sa description. Kasi matibay yung mga hose na yan, tsaka maporma, di ba? Dagdag detalye. So nakapag-flash na ako ng konti, kung kaya naman nakita ko na yung kulay at nakita kong maruming-marumi na. So yun, binukod ko lang yung paggawa ng video ng pagpa-flash para syempre may bukod tayo na video about dito. So yun, about naman sa pagpili ng coolant, nandito na rin yan sa ating mga motor. Premix, nakasulat yan, ayan, premix coolant. Ibig sabihin, nakahalo na siya, ilalagay mo na lang, premix. Meron kasi mga coolant na parang puro pa siya, lalagay mo pa siya ng tubig. Hindi yun applicable sa ating mga motor. Pwede yun sa mga ibang sasakyan, ibang motor. Pero sa mga scooter, kagaya nito, Honda Click, mga premix yung nilalagay dyan, ayan, type 1 coolant. Ewan ko kung same lang yung type 1 at type 2, pero yun, type 1 yung nilalagay ko na coolant na galing sa Honda. Tapos kung ibang brand naman yung gagamitin nyo, recommended ko yung Prestone. Ilalagay ko na lang din yung link sa description. So premix na rin yun, kumbaga ilalagay mo na lang siya. So dagdag ko na rin kung bakit yearly pala ako nagpapalit. Dahil dito sa reserve natin, minsan iba't ibang brand na yung pinang-tatap up ko dyan. Kasi every 2 months ako naglalagay dyan dahil nababawasan yan. Pakonti-konti. Iba't ibang mga brand na yung nilalagay ko. Minsan extreme. Minsan ito yung parang huli kong nilagay. Ubos na. So kung kaya naman mas okay para sa peace of mind natin. Para kung may namungan man na mga sludge dyan or na-degrade na chemicals, ma-flush natin ang buo. Tapos bagong cooling system na po yung mapunta dyan. Kumbaga, buong buo yung coolant natin, tsaka mas mapapalamig niya po agad yung ating mga engine. Pero palagay ko itong coolant na to, marami pa yung matitira. So ito na lang din pang tatap up ko in case man mabawasan yan. So yun, proceed na po tayo sa pagpa-flush ng ating mga coolant. Napaka basic lang naman yan. May 3 lang tayong tatandaan sa pagpa-flush. Kailangan po natin i-flush or i-drain itong radiator po natin, itong reserve po natin. Also dun sa may part ng block po natin, dun sa may engine kasi may laman din po yan. Minsan, yan yung nakakalimutan ng iba kung kaya naman hindi po na-flash yung buong mga coolant dito sa motor. So ulitin ko, halos same lang naman yung procedure natin sa ibang mga motor. Magkakaiba lang tayo niya ng pwesto ng radiator or ng reserve natin kasi yung ibang reserve nandito sa harap, yung iba nandito sa U-box. Pero same lang po yung concept. So unahin na po natin i-drain muna, pinakauna natin i-drain yung sa radiator natin. So para ma-drain yan, tanggalin lang po natin itong cover. May 3 bolts po yan. Tanggalin lang natin. Nabaklas natin radiator cover at saka itong cap. Ito aftermarket to. Kung trip nyo yung mga yan, lalagay ko rin yung link sa description. So napakaganda nyan, pang forma. Tapos buksan lang natin itong cap bago natin buksan itong drain. So ito yung drain nya. Pag binuksan natin to, agos na yung coolant. Pero para mas umagos siya ng maayos, open natin to. So sa mga Click 125, version 2, version 3, pwedeng kamayan. Pero ito, gamit tayong 10mm socket. So itong mga cap nyo dito, yung stock, huwag nyo papalitan yan. Kung papalitan nyo man, ganun pa rin. Kasi may tamang PSI yan. So pwedeng bumulwak yan or pumutok kung maling cap yung nilagay nyo. Ayan o. Maganda yung cap nyan. May naka-recommended na PSI talaga yan eh. So pag natanggal yung cap, makikita nyo na yung coolant. Ayan o. So actually, nung isang araw nga lang, nung nagpalit tayo ng hose, natanggalan ko na to ng coolant. So mga 2 baso ata yun. Matchang-match yung kulay. Ito yung video niya. So medyo parang contaminated na yung itsura niya. So ngayon natapapan ko na to ng konting bago. So medyo malinis-linis na to ng bahagya compared dun sa na-drain natin ng isang araw. Uy, layo ah. Layo ng bulwak. Konti lang yung sumahod. Yan, hayaan lang natin siya ma-drain or pwede rin natin itagilid ng konti para bumaba yung coolant. Pay na natin tong reserve po natin. So papalitan din kasi natin na laman yung reserve natin. So tayo naka OEM tire hugger na tayo, no? Kinarbon lang natin. Kung gusto niyo ng ganyan, tsaka kung gusto niyo ng installation DIY, may video po tayo dyan. Nandun din yung link. Pero lalagay ko na rin yung link ng tire hugger natin dito sa description. So sa stock, nandito pa yung mga reserve nyo. So yun, tanggalin nyo lang din yung takip katulad nito. Tapos tatagilid natin motor para bumaba yung coolant. Di kasi siya madidrain kapag hindi tinagilid. Ayan, kung makikita nyo, may laman po. Open lang natin. Ayun, naka-Samco hose na rin yan. May video tayo yan guys, link sa description. Tagilid natin para bumaba yung coolant. Kasi yung coolant, magbumula dyan sa baba. Punta dito para lalabas siya doon, no? Doon sa may butas na yan.
tagilid natin or alugin natin yung motor para lumabas yan. Pag ayaw talaga lumabas guys, kukunin ko tong buong reserve para ibabaligtad ko na lang. Mahirap kasing i-drain talaga yan eh, kasi pataas yung hose nyo. Ayaw. Tanggalin lang natin yung takip. Kahit hindi na natin tanggalin yung hose, yung breather niya inangat ko muna. Angat lang natin to. Ayan o, pwede pala siyang mag-drain dyan. Ayan, lumalabas siya dito kung makikita nyo. O diba, pwede siyang lumabas dyan. Kailangan natin ma-drain ng buo. Ayan diba, nauubos rin. Nauubos na o, dito lang siya dumalay. Yan, pag okay na, balik lang natin to sa pwesto. Ayan, itong na-drain natin, medyo malinaw-linaw na siya, no? Yung una natin na-drain, parang matcha talaga eh. Medyo malabo. Ito, malinaw-linaw na eh, kasi may halo na ng bago. So, yan, na-drain na yun dito. Na-drain na rin yun dito. Pagkita ko sa inyo, ayan o. Simot na yan, guys. Simot na yan, kasi pinagilid na natin. So, next natin, syempre, after dito sa radiator, sa reserve, next naman natin yung sa engine natin. Yung sa engine, lipat lang tayo dito sa kabila. Dito kasi sa may block po natin ay may tornilyuhan po dyan. May dumadaloy po na coolant dyan. Ipa-flash ko po yung video dito sa screen. Ito po yung galing sa dati nating video. So dyan po sa bilog na yan, dyan po dumadalo yung coolant natin. So dyan po yung pinakapuntahan po nyan para mapalamig po niya yung ating mga engine. Kasi yan po yung pinakamainit na part. Dahil dyan po sumasabog yung hangin at gasolina. So kailangan din natin i-drain yun. Ito po yung bolt kung saan po natin siya ma-drain. So pag binuksan po natin yan, gamit lang tayo ng 10mm socket. Binuksan natin yan, ma-drain po yung laman ng block po natin. Yan, buti may toolset tayo. Okay na okay to. Pag nagdi-DIY, ilalagay ko rin yung link sa description. 10mm socket, tapos gumamit tayo ng adapter galing sa toolset, tapos rachet. Pasok lang natin dito sa ilalim. Tapos yung ikot niyan is clockwise direction para maluwagan natin. So tignan nyo na lang yung ikot ng rachet natin. Ayan, ganyan lang naman. Konting luwag lang. Bago natin tuloy ang buksan, sahod lang po natin yung coolant po natin. So may madedrain pa tayo dyan para hindi lang masyado messy. So take note, mas okay rin pala na malamig yung engine nyo kapag nagpa-flash at palit tayo ng coolant. So itong si Scarlett natin, hindi naman natin siya nagamit ngayong araw, kaya naman di tayo nahirapan magtanggal ng mga bolts, tornilyo. Tsaka also para hindi po sumingaw. So yan, pag nabuksan na yung bolt, aagos na yung coolant natin sa block. Makikita nyo, medyo marami-rami na rin yung tumulo. So yun, patuluin lang natin ng konti, tas tagilid ng konti para ma-drain ng buo yung coolant. So pag na-drain na, takpan lang ulit natin. Balik lang natin yung bolts, tapos ikot natin ngayon is counter clockwise. Tapos sa higpit ng bolts, hand-tight lang po guys, wag nyo sobrang pihitin kasi baka masira yung thread. Saktong higpit lang, di naman maglalaban yan. Yun, all goods na tayo dyan. So yan, So yan, bago po natin siya takpan, ako yung ginagawa ko para mabanlawan pa ng konti, ma-flash pa ng maayos yung mga tira-tira dito. Syempre may mga nakadikit pa dyan. Lalagyan ko ng konti nitong bago para masama pa yung luma natin at ma-wipe out talaga yung lumang coolant natin. Yung iba naman ginagawa, distilled water, pambanlaw. Okay lang din naman yun, pero yun, mas okay. Coolant na lang din yung pangbanlaw natin para tanggal talaga yung mga dating coolant. Ito, bubuksan ko lang siya. Kung makikita nyo naman, sealed pa yan. Tapos buksan lang natin siya. Dalawang butas yung ginagawa ko dyan. Ayan o. Tapos lagay lang tayo ng embudo dyan para walang tapon-tapon. Tapos pala takpan ko muna kasi alugin ko eh. Kasi dediretso yung coolant kapag natin to tinakpan. Konting pihit lang muna. Tapos lagyan natin ng konti. Konti lang guys. Para ma-flash lang yung konting maruming coolant na nandito. Ayan, dagdagan ko pa ng konti. Ayan. Alugin ko lang ng konti yung motor po natin. So para mabanlawan kumbaga yung lumang coolant natin dito. Ayan, pag okay na, tsaka ko ngayon bubuksan to. Iyo, no? So yan, may kasama pa yung lumang coolant. So di ko na siya masyadong i-drain. Tatakpan na natin agad yan. Kasi medyo malinis na rin naman yung nasa loob. Tapos yung tool pala natin, T30 flower allen wrench, kung stuck pa yung tornilyuhan nyo dito. Tamang higpit lang rin para hindi mahalos thread at saka hindi magkaroon ng leak. Tapos ngayon, lagay ulit natin yung embudo dito sa butas. Make sure nyo nalapat yan papunta sa radiator. At maglalagay po tayo ng bagong coolant. Nakalimutan ko lang kung ilan yung capacity nito, pero tignan natin kung mauubos to. Pero hindi naman yan mauubos palagay ko. Nasa 500 ml lang ata or more or less. Lagyan lang natin hanggang sa mapuno siya or umabot siya hanggang sa level na to. Itong level na to, yung guhit na yan. Tsaka also lilinisan natin to
para hindi po makontaminate. Wait lang. So yan, punasan lang natin, make sure palabas para hindi pumasok. Ayan, basang-basahan to para sumama yung dumi-dumi. O yan, di ba, malinis na ulit. Yan, tinry ko siya walang embudo, medyo nahirapan ako sa embudo eh. Naka one hand lang kasi tayo. Yan, lagyan lang natin siya. Sipat-sipatin natin. Ayan, hindi pa naman puno. Ayan o, linaw ng coolant. By the way, bigyan ko rin kayo ng idea ng kulay ng bagong coolant versus sa lumang coolant. Ayan, kung makikita nyo naman, yung bagong coolant, malinaw yan. Kahit verde yan, medyo verde-verde, malinaw yan. Ito guys, kung makikita nyo, parang lumot na. Kumbaga hindi na natin nakikita yung ilalim kasi nga, contaminated na. Tapos di na ganun ka-effective pampalamig ng makina. So yun yung pinagkaiba. Ito, malinaw, crystal clear, may konting pagka-green lang, pero ito parang lumot na, di ba? So yun yung pinagkaiba ng bago tsaka lumang coolant po natin. Tsaka kung titingnan nyo dito, ang linaw nyo, di ba? Nakikita agad natin yung mga cooling something niya doon sa loob. Ayan. So ayan, paabutin lang natin hanggang dun sa level guys. Ayan. Though sumobra ng konti ito, painitin pa kasi natin yung motor. So yung block po natin is hindi pa dumadaloy doon yung coolant natin. So kailangan natin paandarin yung makina natin. So yun, nandito na siya sa part na to. Ayan, papuno na. Paandarin lang natin yung engine natin ng mga 5 to 10 minutes siguro para kapag uminit yung engine natin, magkakarga po siya ng coolant from radiator papunta sa block. So mababawasan pa ng konti ito. Start lang natin. So hayaan ko lang siya ng mga 5 to 10 minutes. Balikan ko kayo after 5 minutes. So after 10 minutes, and kung ma-observe nyo yung coolant po natin, medyo umangat po siya ng konti, tas may mga bubbles no? Ibig sabihin, napupunan niya po yung mga wala pang laman dun sa engine. At saka kung makikita nyo, umuusok. Ibig sabihin, umiikot na po yung coolant natin papunta dun sa block po natin. Ano? Kung makikita nyo, bumubula-bula. So hinayaan ko pa siya ng mga ilang minuto para matapos yung bula-bula niya, matanggal yung mga bubbles. So after pa ng ilang minutong pagpapainit guys, ayan, bumaba na yung coolant natin. Kanina akyat baba siya, tapos napupunta siya dun sa reserve natin. Kung kaya naman na to, narepila na agad. So ayan, kulang na ulit siya, medyo bumaba yung level niya, dagdagan ulit natin. So medyo marami pa yung dinagdag natin. So ayan, painitin ko pa ng konti, baka may hangin pa. So take note lang sa mga naka OEM tire hugger, usa po siyang nalalagyan dahil medyo mababa po yung reserve natin dito sa kanyang hose. Pero po kung stock po yung inyong mga motor, hindi po aabutan yan ng sobrang coolant natin dito. Kaya naman magre-refill talaga tayo kapag hindi po tayo naka OEM tire hugger. So take note lang yung ginawa natin pagpapainit, umabot ng mga halos 15 minutes no. At nung 10 minutes dun pa lang bumaba yung coolant. Kung kaya naman mas okay, painitin talaga natin siya bago po natin siya takpan. Ayan, kung makikita nyo, di na siya nagbawas ulit, pero kanina nagbawas. Tapos yun, kanina akyat baba yung coolant natin kasi nagsisirculate na. Kaya naman napunan na po yung reserve po natin. Hindi po natin pununan yan ha. So yun, hindi na po natin kailangan lagyan to kasi sakto na sa upper level naman po siya. So yung level na to, okay na yan. Pwede na po natin siya takpan. Take note, linisin din po natin yung takip po natin. At takpan po natin siya. So dito may marking siya kung saan ikinto siya. May tamang higpit lang siya. Ayan o. Ayan, magtutugma yan. Kaya naman swak na swak lang. Tapos nilalagyan ko nitong cap kasi naiipon yung tubig dito, nangangalawang yung tornilyo. So yan, mas okay maganyan, di ba? Bolto sa mga Honda Click at saka sa iba pang mga motor, pinapatong lang siya. Tapos may allen lang siya na maliit. Ayan, higpitan ko lang para hindi siya matanggal. Dagdag protection, no? Tsaka angas. Tapos ayun, ito, hindi na natin kailangan dagdagan, di ba? Matik siyang nalagyan, napunan. Pag naka OEM talaga, mas mababa na yung reserve kaysa dito sa level ng radiator. So yan, make sure nakasil po yan at nakababa ng todo para hindi po mabuksan. Okay na po tayo, ilalagay na lang natin itong cover nitong reserve at ng ating radiator. Actually, na-testing din natin itong bagong hose natin. Ayan, nakita rin natin na wala naman siyang leak. Tsaka all goods po. Yung mga nilagay natin ng mga hose na yan, lalagay ko rin yung link sa description. So by the way, ito pa yung natira sa coolant natin. So halos siguro mga 400 ml pa ito. 1 liter ito eh. So 600 ml yung magagastos natin ng coolant kapag na-flush tayo at naglagay ng coolant. So ito, pwede pa tong pang top up. Nakasulat naman dyan. So if ever na nagbawas po yung coolant natin, ito na lang ilalagay natin para tipid. So yan, all goods na po tayo. Bagong bago na po yung coolant po natin. Na-flush na natin yung maruming coolant natin. Bagong bago na yan yung nasa loob. So ilalagay ko po yung link ng lahat ng mga tinuro kong items sa inyo. Kabilang na itong hose, itong takip nito, tsaka yung radiator cover natin, pati itong coolant, at tsaka yung mga iba pang brand. Tsaka also pati itong tools. Alam muna, pero sa video na ito, the more click, the more you know, flush at palit ng coolant
para dito sa ating mga motor. Iwas overheat na yan, tapos after 1 year ulit natin siya papalitan. Ayun lang, bye bye.